Kayo pa rin po ay nakatutok sa ating programa, Devin Hour, at tayo po ay dadakong muli sa ating panel discussion segment, pero with different sets of guests. Sets talaga kasi dalawa. No? Yes. Ang una ay mga outstanding campus journalists, at pangalawa namang grupo ay ang mga representative po o school paper advisor ng nagkampyong mga paaralan sa katatapos na Division Schools Press Conference. Yan. Kilala natin sila at bigyan natin sila ng pagkakataon sa kanilang pagbati. Yan, Sir Alan, para sa ating mga outstanding campus journalist, kasama natin si Jubel K. Calipdan, kasama ang kanyang coach na si Ma'am Lydia Calipdan. Good evening po. Good evening. May babatiin si Ma'am. Siyempre, binabati ko po ang aming presidente ng Wesleyan, Honorable Pacifico Bihanyag, ang aming BPA, Dr. Benaventura, and of course, our principal, Professor Tita Adsuno. Ayun, si Si Jubel. Jubel, baka may babatiin si Jubel. Sabi mo Oo. Ayan, sige Ano sir. pang boyfriend si Jubel? Oo. Ay, na kasi nanay. Hindi ba ba? Bawal. Biro lang Jubel. Ayan, para sa Antas Elementary naman po, ang ating outstanding campus journalist para sa taong ito ay si Serena Yasmin B. Concepcion. Kasama niya ang kanyang coach na si Sir Alfred Esteban. Good evening po sa inyong dalawa. Good evening, ma'am. Si Sir Alfred, alam ko may babatiin. Lahat po ng nanonood dito sa Devin Hour ay aking binabati. Ganun din po ang mga estudyante namin sa Wesleyan at ang aking principal na si Dr. Lucille Hilario. Magandang gabi po. Si Serena. Ayun. Good evening sa inyo. At syempre, sila rin po ang nag-campion sa elementary level sa katatapos na pong BSPC. Sino naman ang ating, kumbaga, overall champion sa secondary, sir? Kaya syempre, walang iba kundi ang ating minamahal, na hindi mayor, minamahal po natin na si Ma'am Helen Bicoco. Ma'am, good evening. Magandang gabi din. Ayan. Alam ko may babatiin si Ma'am. Ayun po, binabati ko po yung aming principal, gayon din po yung aming mga head teacher at yung mga kaguruan sa Science High School, higit sa lahat yung mga campus journalist. At magandang gabi po kay Ma'am Roda. Unahin nating tanungin, Ma'am EJ, yung ating mga outstanding campus journalist. Okay. Alam ko, meron kang tatanungin kanina. Ay, oo, Gusto mong talaga. tanungin Kasi talaga tanong sa isipan ko, sa dinami-dami ng mga sumali doon sa ating nakaraang Division Schools Press Conference, nakita naman natin, dinagsa talaga yung ating DSPC. Ang dami nila, ano sa palagay nyo, kayong dalawa, ano sa palagay nyo yung naging edge nyo doon sa mga kapwa nyo journalist para tanghalin kayo bilang outstanding campus journalist? Siguro simulan natin kay ate muna, secondary, kay Jubel. So, yung naging edge ko naman po, masasabi ko naman po na pagdating sa academic standing, hindi naman po ako mahuhuli. Kahit pa paano, confident po ako din pagdating naman po sa mga trainings yan, journalism. Masasabi ko na marami na rin po akong na-achieve. Ayun. Para po bang sa kaalaman ng ating mga manunod, isa po sa mga criterion, criteria, ayun. Medyo nalitang pa tayo, Isa sa mga criteria, ng pagiging outstanding campus journalist ay yung academics, part ng pagiging estudyante nila. At siya nga ay, ikaw ba anak ang valedictorian? Hindi na. Pero sabi niya, hindi daw siya, hindi siya nawawala. Hindi siya nahuhuli talaga. At edge siya din yun. Ganon din yung mga awards niya na-receive. At alam ko merong matinding award na natanggap itong si Si Jubel. 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 Ano ba yung award mong natanggap sa campus journalism? Yun nga po yung National Schools Press Conference. Anong nangyari nung Year, NSPC year? Oh, ito lang yun. 2015? 16. Last year? Last year. Hindi ko nag-NSPC. Nag-NSPC na, but it was last February. February lang. 2016. Okay. So 2016 NSPC 2016 lang. nga. Yun nga po yung first place po ako sa copy reading po ng Philippines. Wow. Ayun, okay. Copy reading and headline writing. Champion lang naman. Ay, Ayan. my Okay. gosh. Oh. Napakabigatin pala na tong si Jubel, At copy reading yun. copy reading, isa sa pinakamahirap na category, Dapat alam niyang lahat ng Yes. mga area ng campus journalism. Ilang taon ka na ba, Jubel, na manunulat?
Nag-start po ako nung grade 6, then nagtuloy-tuloy na po hanggang Grade ngayon. 6 ngayon, ay anong grade ka na? Grade 9 na po ako. Grade 9. Mm. So, Ayan. Tagal na So, din. kasama Marami natin ng sa- trainings and Ah. competition na sinalihan itong si Jovel. Nung grade 6 ka ba, anak, manalo ka din? po. May mga na-achieve na rin po ako. Ayan. So, sa kabila ng mga bigating na-achieve ni, ni Jubel ay nananatili siya, mahinhin, at humble. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Jubel. Mamaya, kwentuhan pa tayo ulit. Tanungin naman natin yung naging edge na tong si Sarina. Sarina ba? Anak, tama ba si ma'am? Kaya yun. Si Sarina, ano yung naging edge mo sa iba pang campus journalist nung nakaraang DSPC? Hard work rin po kasi po nababalance ko yun po yung pagiging honor student ko pati po pagiging isang campus journalist. Tanong mo, Sir Alan, bago ako magpatuloy, medyo nabigla ako dahil si Jovel, napakahinhin kanina magsalita. Ngayon, itong si Sarina, ang bilis. Oo, talagang opposite, pero pareho sila pagdating sa campus journalism. High school na kasi isa pa, naging high school Okay. din si Serena. Magme-menor na yan. Sa Serena, ano ng mga na-achieve mong award sa campus journalism? Nag-national rin po ako nung last February po. Anong category, anak? Collaborative. Oh, Collaborative. yun. So, Filipino or English, magkaibang rank yun, di ba? Opo, Ah, Filipino. anong rank yun na nadala? 5th place. Oh, so, that's the national level. Kasama siya nun. Okay, so, yun ang kanyang mga achieve. Plus yung mga pagpunta-punta niyo sa iba, di ba? Grab Street, Oo, tag Grab ka, Street, no? sumasali talaga ang Wesleyan sa Grab Street. Oo. At sa pagkakabalita ko, parang maganda rin ang naging place nila. Ano na nga ang place? Sige nga, ipagparangalan nga natin ang place natin sa Grab Street. Serena. Okay. Lahat ng award. Nung first place po ako sa photojournalism Mm. Filipino. Mm. Second place po sa sports writing Filipino. Tapos po champion rin po sa collaborative. Ayun. Diba? Diba? Wala nang pambato, wala nang hindi na tatapatan yung mga award niyan sa ng iba pang mga division. Tingnan natin kasi yung nakaraan yung collaborative niyo rin, no? Sir, tama? Yes, sir. Oo. Nag-second ba siya? Third? Second, sir. O, sa second akin. siya. O, mas magaling kaya doon Serena. Hindi naman. Pero mas marami kang award. Ayun, tingnan natin. At pagdasal natin ang iyong pagkapanalo. Okay. At kung mangyayari yan, ikaw ang magiging pangalawa sa paaralan ninyo. Tama ba, sir? Yes, sir. Okay. Pangalawang outstanding, magiging pangalawang outstanding campus journalist. Okay. Ng buong Pilipinas na yun. Oo, kasi ikaw ang sa Region 3. Alamin nga natin, Sir Alan, kung gaano ka mahal na tong dalawa, ang campus journalism. Sige nga, ipahayag nyo nga sa amin, gaano nyo ba kamahal ang campus journalism? So, ako po. Sige, Jovel. Lumapit ka ng CB limit. So, kasi po, yung campus journalism po para sa akin, naging malaki po yung parte niya sa buhay ko. And then, madami din po akong natutunan doon. Tsaka po kasi naniniwala po ako na kung mahal mo po talaga yung ginagawa mo, magtatagumpay ka, yun po. Mas magpabutihan niyo po. Totoo naman yun, Sir Alan. At katabi nga ngayon ni Jubel, ang kanyang nag-iisang ina. Nag-iisang ina. At dalawa pa. Di bang dalawa? Ayan. At ano naman yung naging parte? Siyempre, malaki rin ang role ni Mama Lydia Caligtan sa pagpapalaki ng isang anak na ganyan kahusay. Ma'am? Ano ba sikreto at nang mapalaki rin ng mahusay yung anak? Ako lang naman ay nag-serve as advisor niya. Nakita ko kung saan yung weakness niya, kung ano yung mga weakness niya. Doon talaga ako nag-focus. And higit sa lahat, talagang lagi ko siyang ina-advisean, pinapayuhan na magbasa, keep on reading news, ganun. So, natutuwa naman ako at matyaga siya. Andun yung patience niya sa pagbabasa talaga and pag-aaral, pagbabasa sa gabi. So yun, I think nakatulong ng malaki sa kanya nung nag-national siya last year. Paano po ginagawa niyo, ma'am? Kasi di ba high school, somehow talaga umiiral yung pagiging moody. Paano niyo po dinidil yung mood niya kapag nagte-train kayo? Sa kanya kasi, in her case,
pagka hindi niya, wala siya sa mood, hindi ko siya pinuforce. So, pag alam ko naman na okay, maganda yung mood niya, atmosphere niya, doon ko pinupush lalo. And yun, nagkakaroon kami ng time talaga, lalo na sa bahay. Hindi kasi ako nakapag-research, Ma'am EJ. Tanong natin kung sila ba ay RSPC qualifier, ano? Ngayon. Ngayon, ikaw, Yeah, ano? Sige. Yes. yes. Yes, opo. Okay. Anong category doon din? Copy reading din Ayun. po. Nakagulat lang po, ngayon ko lang po nalaman na yun nga po umakit. Oo, kasi may mga maaalis doon. Kasi doble-doble. Oo, nang napanalunan. Hindi na pwede nilang sasalihan lahat yun sa region. Ano? Okay, so ganun din yata nangyari sa'yo last year, di ba? Okay. Pero tignan mo, ano yan, Nakabalik bakit lang pa siya siya sa pero NSPC. champion siya sa NSPC. Oo. Ano? Malay mo naman, sabi nga, history repeats Itself. Ayun, tingnan natin. Sige, punta naman tayo kay... Oo. may tatanong ka pa, Hindi, ganun din. Kay Serena naman, ano? Sige, Serena, una sagutin mo yung tanong namin kanina kung gaano mo kamahal ang campus journalism. Mahal naman ko po yung campus journalism po kasi po malaki rin po yung parte niya sa buhay ko kasi po marami na rin po akong napagdaan ng mga experience kasama po sila, sir. Ikaw din ba ay RSPC qualifier? Opo. Ayun, siyempre naman. Okay. Kamustahin naman natin si Sir Alfred, ano, sa attitude and mood na tong si Serena. Sir, as a coach po, paano niyo po dinidel yung needs na tong si Serena para matrain niyo po ng maayos? Ayun, medyo active kasi si Serena. So, hinahanapan namin ng schedule yung mga activities niya. Yun ang unang-una namin ginagawa. And then, pangalawa, medyo may katigasan kasi ng ulo. Yeah. In terms of pagsunod sa mga instructions. So, dahil nasa collaborative desktop publishing siya, sabi ko sa kanya, kailangan sundin mo lahat ng instruction from the judge kasi siya yung number one na reader natin. So, ayun, nitong last DSPC naman, naipakita niya naman lahat ng mga hinahanap ng judge. Ayun, so congratulations. At diretso na natin ang tanong kay Sir Alfred kasi 6 feet na sila, no? Yes, sir. Above the ground. 6 feet talaga eh. Ano yung taon na sila kampiyon sa DSPC at ano yung sikreto? Tanong natin. Doon tinanong na rin natin ito nung mga nakaraan natin mga episodes tungkol din sa kanilang pagkapanalo. Kasi kaya lang maraming mga bagong mga bagong school paper advisor din oo. na nanonood at Yes. tanong natin kung ano yung maibabahagi ni Sir sa kanila. Paano niya Sir? na-maintain up to this year, sila pa rin ang kampiyon. Sige nga, Sir. Ayun, yearly, ma'am, ang number one secret talaga namin, yung palagi kami nagpe-pray talaga na sana maulit namin yung mga nangyayari sa campus journalism. And then, isa sa mga paraan para ibigay sa amin ni Lord yon, yung syempre, yung rigorous training ng mga bata. Inumpisahan namin every summer, nagkakaroon na kami kaagad ng training and then dire-diretso na yon hanggang magkaroon ng press con season. So luckily naman, taon-taon nakukuha namin for 6 years now. Sir, paano mo po minamanage or Sir namamanage? Alfred Ay, Sir yun. Alfred, sorry, ano? Al. Okay, sige. kasi yun. Sir Alfred, paano mo namamanage yung time mo? Kasi syempre, hindi lang naman campus journalism yung hinahawakan mo, di ba? Nagtuturo ka rin, marami ka ding special assignments, alam ko, kasi alam naman natin kung ano kahusay Sir Alfred, ano? Sige, Sir Alfred, paano niyo po namamanage? Bali sa school kasi, deloaded naman ako. So, meron talaga akong time for journalism. After class ng mga bata, nagkakaroon kami ng training starting at 3 p.m. Mayayari yun, depende sa phase ng bata. Yan. 3 p.m., tapos na yung klase rin po ng mga bata Yes, noon. ma'am. Ayun. Kumbaga, pinalitan lang yung load niya ng Oo, campus Campus journalism. sa haba pa nga sa... Oo, sa haba pa nga daw. Anyway, fulfilling naman para kay Sir, tama po ba? Tsaka may mga katulong naman akong, katulad ni Ma'am Emily, na siya ngayon ang nag-handle ng radio broadcasting. And number one goal niya talaga this year ay mag-champion. So, nakuha naman ni Ma'am yun. Umiiyak pa nga siya sa stage naman. Sana nakuha na Mas natin. emotional pa sa Oo, mga okay. campus journalists. Baka pwede natin ipakita sa screen na yung Emily. Ayun. So, balikan natin mamaya si Sir Alfred. Dumako naman tayo sa kampiyon, sa secondary level. At kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon, tama po ba? Ma'am Helen? Yes, Tatlong sir. taon ng Ayun, Sai-Hi. Pero yung before the 3 years po, na pagkapanalo ninyo, ilan pa yung taon na hindi kayo, tigang kayo sa panalo? Almost 2 years. Almost 2 years na po ang gap. Okay, Oo. nang huli yung
championship. Hindi na mag-champion, nagtuloy-tuloy naman, ano? And that's for 3 years na nga. Ano naman po ang sekreto, Ma'am Helen? Nung sumemplang yung Opo. award para sa Science High School, so naghanap ako ng makakasamang mga advisors, so si Sir Clester and Ma'am Cristel, para may hahawak doon sa mga bata. So yun yung start, nag-isip kami ng ibang strategy, katulad halimbawa, imbis na kami yung mag-i-screen sa bata, bibigay kami ng mini press con, doon kami mamimili, o ang mamimili doon yung mga aming guest lecturer, kung saan sakripisyo yung unang magiging stand ng bata doon, kasi Sabado gagawin, hindi yung class hours. So yung tiyaga, sakripisyo, siyempre may panalangin na kasama, kailangan dun sa pagkapanalo. Lagi ganun ang focus namin sa ngayon. So, Na sana hindi siya mawala. So, naging effective po, ma'am, yung ginawa nyo na yun? Sa nakita namin, effective naman. Although sabi nga may sakripisyo doon dahil pagka rigid training na, may panggabi na doon, meron ng Saturday, Sunday kung kailangan. So nagkaroon naman ng fruit of success yung aming ginagawa para sa mga campus journalists namin. Ayun. At kung di po ako nagkakamali, Ma'am Helen, yung paghahati-hati po ninyo ng na hindi lang po kayo na lang ang laging napapagod sa malaking tulong po ba yun? Opo, malaking bagay po. Lalo na, kumbaga, ako yung medyo nasa yung aking panahon ay iba dun sa mga bago kong kasama. Mas yung edge nung kanilang kaalaman, mas maganda. Mas marami rin ako natututunan sa kanila. Eka nga ako yung nanay na. Sila ay kasalukuyan palang namamayagpag sa larangan ng journalism. Kaya napakalaking tulong ng dalawang bagong advisor. So sa setup niyo, ma'am, positibo po yun, na maghati-hati. Okay. Kayo na, Ma'am Lydia Caligdan, parang solo flight din si Ma'am. Solo flight. Oo. Actually, since yung mga previous na naging advisors na talagang nag-start na as one advisor. Ngayon, every conference naman, before naranasan kong mag-assist. So, right ngayong year na to, meron naman ako kahit pa paano sa school pag-training na inassign na mag-assist. Kaya lang talagang sa amin, yun yung nire-request ko na sana by next school year ay gawin namang dalawa. Oo. Para may kasama naman ako. Kasi hirap nang nag-isa. Maraming bata. Hirap talaga. Maraming bata, maraming Pagka categories. kompleto yung categories mo, yun ang Opo. mahirap Kasi kasi. 44 ang i-handle. Sabihin natin sa mga manonood, kasi Sa po class lang yun. meron po tayong 8 categories, individual po yon. So, meron po tayong dalawang media, English, Filipino, the 16. 16. Okay, tapos meron po tayong group Group contest contest, na radio binubuo broadcasting, yan. binubuo ng 7 kada grupo, so dalawang 14. English, Filipino din. yun, de 14, 14. Ganon din sa collaborative desktop publishing, 14 din. So, pumapatak yan na 44. Sa classroom. Okay. 44 na na bata. Na bata, hindi lang naman isang kategorya ang ituturo mo, ang ititrain mo sa kanila, diba? Napakadami. At sa kalagayan din ng mga ina, ayan. Hindi kakayanin yun. Buti kinakaya pa ni Ma'am Lydia. Ngarag na ngarag. Oo. Hindi naman mamahala tayong pagiging arag. Kinakaya ng kakayanin. Okay. Sa Wesleyan po, ma'am, I believe hindi ganun, you did not expect your performance this year, tama po ba? Hindi naman, o as expected din yun? Hindi naman, pero okay naman kasi talagang kinulang kami sa time ng training since nag-start kami ng August. And then, yung mga schedule talaga ng junior high and even senior high kasi may mga kasamang senior high, hanggang nag-end ng 4:15, yung iba hanggang 5:15. So, ang hirap mag-set ng schedule. Yun siguro kulang kami ng Teka sir, ang kagandahan naman pagka private school, I believe yung mga estudyante dyan, sila may sarili silang tutor, kung somehow nakatutulong yung tutor nila para syempre makapag-train din sila. Kasi before, di ba, sa Little Mary Hearts din po kasi private school, so naranasan ko din maging SPA dyan at katuwang ko yung mga tutor din ng mga bata. Maswerte ka.
Pero siguro naman, sabi ko nga, since private naman, may mga bata po Yes, tayo pasok dyan. naman. Oo, na nagpapatutor talaga. In short, Malaking bagay. marami silang okay, resources Oo. para ma-improve pa yung kanilang skill. Ayan. When was the last time po, Ma'am Lydia, na nag-champion ang Wesleyan University Philippines Secondary? Tama ba? Sa Ano division, sabi? year 2014. Oh, 2014. Okay. 2014. So, any plans next year? Siyempre lahat naman ng Oo. SPA ay yun naman ang goal. So, siyempre, by next school year, kahit katabi ko si Ma'am Helen, magpaplano kami. Siyempre, lahat naman yun ang plano. Sinabi na ni Ma'am Helen yung strategy nila. Oo, strategy. Babaguhin na uli. Hindi natin. Kaya nga po tayo ngayon dito. Magandang friendly competition. Yes. Nakakatuwa din kapag lalo pag pupukan ng laban. Pero sa elementary, hindi pupukan. Laging landslide si Sir Alfred. Yan. Tanong natin ulit yung mga bata. Okay, ano naman anak yung paano nyo nababalance yung inyong yung academics saka yung extracurricular ninyo? Ngayon wala nang bearing ang extracurricular. Kasi hindi na siya 70-30 sa computation ng honor. Does this matter to you, Jubel? Oo naman po, kasi pag binabalanse ko po yung oras ko, sinisigurado ko. Gumagawa po ako kadalasan ng mga parang to-do list. Kasi makakalimutin po ako. So, yun Pero po. symbols ang hawak At niya. binabalanse ko na po yung oras ko. Malaki po yung tulong ko para sa akin. Pero yung sa pag-alis ng extracurricular sa computation ng grades, ito ba ay okay na sa'yo? O dapat ibalik? Balik. Ibalik? Oo, Oo, balik. Kasi malaki Oo. yan eh. Kasi opo, malaki rin po yung ginagampanan Oo. noon, Oo. yung extra po na yun. Kay Serena. Time management po ang key para po mabalance ko po ang pagiging honor student pati po yung campus journalist. Ikaw ba, go for balik? Academics, extracurricular? Ayun, gusto din, Kasi ang secondary po ba ay level 3 din? Pares ng elementary. Okay. So, meron po kayong parang power na ibahin. O ay hindi sumunod doon. Tama ba? Pero talagang sumusunod ko. Okay. Hindi pwedeng hindi so. Okay. Pero meron po kayo Meron. discretion na kung susunod o hindi. So, the plan to this year is not to follow. To follow. Okay. To follow. Follow. Okay. Is it the same with elementary school? Yes, sir. Pero I believe, nagkaroon kasi kami ng meeting para masusulat yung principal namin para magkaroon ng modification doon sa sinasabing implementation ng bagong guidelines. Hindi ko lang alam kung natuloy na o under process. So, yun po At tayo po ay kapos sa oras para po makapagkwentuhan sa ating mga bisita ngayon. At tatlong sets. grupo ang ating bisita ngayon. Oo. At siguro may pagkakataon next year po pag nag-champion po kayo. Welcome na welcome. Meron po kayong gustong i-announce para po sa eskwelahan o sa inyong pong mga mahal sa buhay? Meron po anyone? Na po. Okay. So, good luck and God bless po sa RSPC. At so, syempre, we're still aiming dun sa mas mataas pa. At isa na lang pong edisyon ng Balitaan, Turuan at talakayan pong natungkayan sa ating pong programa, DepEd Hour. Ako rin po yung nakasama, Alan David Valdez. At sa pangalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. Rode Razon, at sa pangunguna po ng ating ICT and Media Supervisor, na si Sir Glenn Agustin. Sa likod po ng ating camera, Sir Nathan Cabico. Ako po si Eloise Joy Domingo. Abangan po ninyo ang susunod na programa, Slow Moments and Memories with Jay Christian. Magandang gabi po.